Kumusta kayo? Welcome sa ating talakayan. Ngayon, may pag-uusapan tayong isang konsepto na medyo malalim pero sobrang interesante. Paano ba natubos ang buong sanglikha? Hindi lang tayo kundi lahat. Titingnan natin ang isang theological na balangkas na nagpapaliwanag kung paano nangyari itong kumpletong pagbabayad sala. Tara, simulan na natin. Okay, eto yung pinaka-core ng lahat ng pag-uusapan natin. Sinasabi dito na dahil sa dugo ni Jesus, natubos ang lahat. Pero ano ba talaga ang ibig sabihin niyan sa practical na paraan? Yan ang aalamin natin, paano ba ito gumagana at bakit ito ang ultimate solution. So para masundan natin ng maayos, ito yung magiging guide natin. 5 lang na bahagi. Una, ang dugo ng pagbabayad sala. Pangalawa, ang kabalintunaan ng kautusan. Tapos ang kapangyarihan ng krus. At mula dyan, titingnan natin ang pagpili sa 2 landas. At panghuli, ang pagiging ganap ng sanlilikha. Ready na ba kayo? Okay, Part 1. Umpisahan natin sa pinakapundasyon ng buong ideyang ito, yung naging papel ng dugo ni Jesus. Alam nyo, ayon dito, ang dugo ay hindi nang parang pambura sa pisara ng mga nagawa nating mali. Higit pa dyan, ito raw ay isang kumpletong solusyon. Kasi ang goal, hindi nang patawarin, kundi tuluyang baguhin ang mismong kalikasan ng nilikha para hindi na umulit pa. Ito yung nakaka-believe Tingnan nyo yung lawak ng epekto. Hindi lang basta nililinis ang kasalanan, pero inaalis din mismo yung potensyal na magkasala pa. Kumbaga, total reset. Ang usapan dito ay pagbabago talaga ng puso at isipan, hindi lang simpleng pagbabayaran ng utang. Okay, so kung meron solusyon, ano nga ba yung problema in the first place? Dito tayo papasok sa part 2, yung tinatawag na kabalintunaan o paradox ng banal na kautusan. Ito yung malaking tanong, 'di ba? Nakakalito. Paano nangyari ng isang perpektong batas na galing sa Diyos ay nagiging sanhi ng kapahamakan para sa lahat ng nilalang na hindi naman perpekto? Yan yung tensyon na kailangang ma-resolve. Makikita natin dito yung parang dalawang mukha ng iisang barya. Sa isang banda, ang kautusan ang standard ng kabutihan. Perfect. Pero sa kabilang banda, dahil wala namang ni isang nilalang na kayang sumunod dito ng perfecto, ito rin mismo ang nagiging basihan para sa pangkalahatang paghatol. So, ang bottom line, ayon sa ating pinag-aaralan, ay napakatindi ng resulta. Kung kautusan lang ang pagbabatayan natin, walang ligtas. Period. At dito na ngayon papasok kung bakit napakahalaga ng krus. Okay, part 3. Nandito na tayo sa solusyon. At ipinapakita dito na ang krus ay hindi paraan para takasan ang kautusan, kundi ito mismo yung tanging paraan para matupad ang kautusan sa perpektong paraan. Medyo mind-bending, pero pakinggan nyo. Ito, napaka-critical na punto nito Sinasabi dito na ang parusa, sa sarili lang nito ay nagdudulot lang ng takot, hindi ng tunay na pagbabago ng puso. Pwedeng sumunod ang isang tao dahil sa takot, pero hindi yun yung genuine na pagsunod na galing sa pag-ibig, 'di ba? At dito na pumapasok yung kaibahan. Ang krus daw, sa pagpapakita nito ng sobrang lalim na pag-ibig, ito yung nag-uudyok sa isang nilalang na piliin na sumunod. Bakit? Hindi dahil sa takot sa parusa, kundi dahil sa pagmamahal. Ito raw ang nagiging kaganapan ng free will. So para mas maintindihan natin, ang krus ay hindi kalaban ng kautusan. Sa halip, ito yung mekanismo na gumagana sa loob ng sistema ng kautusan para maging posible ang isang tunay, kusang loob na pagsunod na ang ugat ay pag-ibig. At para maging malinaw hindi nito sinasabi na wala ng paghatol o judgment. Kailangan pa rin yun para sa katarungan. Ang ginagawa ng krus ay inilalagay nito ang paghatol sa konteksto ng isang mas malaking plano ng pagtubos. Binibigyan nito ng kahulugan ang lahat. Okay, part 4 na tayo. Ngayon tingnan natin kung paano ang dugo ni Jesus ay lumilikha ng isang malinaw na parang fork in the road, isang paghihiwalay sa destinasyon ng bawat nilalang. Grabe! Ang linaw ng pagkakaiba, no? Ang epekto ng dugo ay nakadepende pala ng husto sa response ng bawat isa. Para sa isang grupo, ang resulta ay paglilinis at buhay. Para sa kabila naman, paghatol at, pagkawasak. Yung pagpili pala ang nagtatakda ng lahat. At heto na, narating na natin ang huling bahagi, ang pagiging ganap ng sanglilikha. Paano nga ba ito lahat magtatapos ayon sa balangkas na ito?
tingnan natin ang mga huling hakbang patungo sa finale. So may 5 hakbang na proseso pala ito. Nagsisimula sa unang muling pagkabuhay, tapos may pagtubos sa santuaryo para sa mga anghel yan. Tapos pagtubos sa Hades para sa mga namatay na nagsisi. Pagkatapos niyan, ang huling paghuhukom. At sa pinakadulo, inihandog ang isang perpektong sanglilikha sa Ama. Sunod-sunod na paglilinis at paghahanda. At ito na ang grand finale. Isang sansinukob kung saan wala ng posibilidad na magkaroon ng kasalanan. Lahat ng natitira ay mga nilalang na ang umiiral na lang ay pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Sa puntong ito, masasabing ang paglikha ay kompleto na, ganap na Ama. At iiwan ko kayo sa tanong na ito, na galing din sa ating pinag-aralan. Pagkatapos ng lahat ng ito, ng paghatol, ng pagtubos, ng pagiging ganap, ano nga ba talaga ang ibig sabihin na ang Diyos ang lahat sa lahat? Isang napakalalim na konsepto na siguradong sulit pagnilayan.